tao, o ang dyablo, o eternal life with the Lord doon sa langit. Pansinin po natin itong mga talatang ating binasa, na kung saan ay dito pinakikita ang kamatayan ay inevitable, hindi maiwasan, unexpected, tulad ng isang mayamang hangal na sabi niya, hindi na ako magkukulang, inom ako, magsasaya, matutulog, pero kinagabihan siya'y namatay. Unexpected po yun, hindi inaasahan. At ang kamatayan ay impartial. Ibig pong sabihin, mayaman ka man o mahirap, malusog ka man o hindi, payat ka man o mataba, may kamatayan. Impartial ang kamatayan. Sa banal na kasulatan, merong mga katuruan tungkol sa kamatayan. Merong kamatayang physical. Ang ibig pong sabihin, kapag namatay kang physical, humiwala yung kaluluwa sa'yo. Kapag wala kang kaluluwa, patay ka. Ano ho? Kasi ang sabi po doon sa Genesis chapter 2 verse 7, nung nilikha ng Diyos ang tao, siya ay hiningahan sa ilong at siya ay naging kaluluwang may buhay. Ibig sabihin, kapag wala yung kaluluwa sa isang tao, siya'y patay. Meron din sinasabi sa banal na kasulatan ang ilang kahulugan ng kamatayan na yung kamatayang espiritual. Yung pong kamatayang espiritual, buhay ang physical mo, pero ikaw ay hiwalay sa Diyos. Ang tawag doon ay living dead. Bagamat buhay ka, pero kung wala kang relasyon sa Diyos, itinuturing din itong patay. Ayon po sa Efeso 2:1. At yung isa pong kamatayan pa ay yung tinatawag na eternal death o walang hanggang kamatayan. Ibig po sabihin nito, patay na ang physical mo, patay pa ang spiritual mo, na kung saan namatay ka na wala kang kaugnayan sa Diyos. Balikan po natin ang Luke chapter 16, na kung saan ay ang mayaman dito ay nagdaramit ng mamahalin, pero yung pulubi naman, nandun lamang doon sa kanyang lalim ng hapagkainan na namumulot na nalaglag doon sa mayaman. At pansinin natin ay itong dalawang ito ay sinasabi, sila'y namatay. Di po ba? Pero titignan muna natin itong kalagayan natin sa kasalukuyan tungkol sa kamatayan ng mayaman at ng mahirap. Kapag namatay, ang namatay ay mayaman, pansinin natin na maraming bulaklak, maraming nakikipaglamay, dinadala sa magandang simbahan, na minsan kapag mayaman, ang pastor nauna talaga sa simbahan. Pero kapag meron ding pagmayaman ay may musiko, at ang libingan ng isang mayaman, karaniwan ay yung tinatawag na mga memorial garden, mga ganon, di po ba? Pag naman ang mahirap ay namatay, konti lamang po yung nakikipaglamay, konti bulaklak, ang pinakakain ay kape, tinapay, ano ho. Pero ngayon, sopas okay na, di po ba? Kahit na mahirap. Minsan walang musiko, minsan pagka dinala sa kapilya o simbahan, nasa gilid-gilid. Po ba? Kasi yung kabaong nando sa tinatawag na apartment, condo, di po ba? Pag umiyak yung mahirap, ganito yung pag-iyak, no? Yung gano'n, di po ba? Tapos gan pang umiyak yan Pero yung mayaman, pag mayaman, nakayukong kasi binabaon sa lupa, di po ba? Kaya may pagkakaiba. Pero wala naman pong masama doon kung saan nilibing. Wala pong masama kung sino ba ilan ba ang nakipaglamay, ilan bang, marami bang bulaklak, mayroon bang musiko. Hindi po yun ang issue doon. Ang issue po doon ay, saan ba sila napunta? Saan ba sila napunta? Tignan po natin dito sa kasaysayan, yung mahirap o pulubi, siya napunta sa paanan ni Abraham. Itong interpretasyon nitong Bible, sa langit.
talagang diniretso ng itong ang paliwanag ng Bible sa langit. Pero itong si mayaman ay sa pagdurusa o sa Hades, sa impyerno. Pero pansinin natin, sabi ko nga kanina, life is not the end of life. Death is not the end of life. Eh, itong mga namatay na ito, may consciousness, may kamalayan, nakakaranas ng hirap. Di po ba? Yung mayaman talagang nakakaranas ng hirap. Kaya siya ay nananawagan, nagpe-pray. Kaya Abraham, ang mga Abraham sabi niya, papuntahin nga po ninyo si Lazaro dito, o si Lazaro dito, kahit na yung kanyang daliri ay maan lang aking dila para makaranas naman ako ng kaginawaan, parang ganun po. Ano ho? Pero sabi ni Abraham, yung mga nariyan ay hindi makaparinig at ang mga narinig ay hindi makapariyan. In fairness po sa mga kapatid natin sa ibang churches, merong ganitong mga kwento. Di po ba merong doctrine of purgatory, ano ho? Pag sinabi po kasing purgatory, ang ibig pong sabihin to cleanse, to purge, ano ho, linisin. Meron daw pong namatay na ganito. Taon-taon, pinagdarasal. Ang layo din ng pagdarasal, para linisin yung kaluluwa nung namatay, para kapag malinis na, pupunta sa langit. Di 10 taon na daw pong pinapanalangin, no? Yung kanilang, yung leader simbahan, sabi na, Father, kailan po ba mapupunta sa langit ang tatay ko? Halos 10 taon na po natin pinagpe-pray, sinasabi na, boy, sabi niya, malapit na. Kasi isang paan na lang ang naroon sa sa purgatorio, malapit na. Ano po bang paa yun? Sabi niya. Kanan po ba o kaliwa? Kanan. Father, yung pumpaan ng tatay ko, yung kanan putol. Anong ibig kong sabihin po, Hindi po totoo yung doctrine na yon, yung katuruan na yon. Kapag namatay ang tao, wala lang ang pupuntahan, either na impyerno o langit. Kaya sabi nga po ni Pablo doon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 18, ganito ang sinasabi, malakas nga ang loob kong iwan ang katawang ito upang makapiling si Kristo. Okay, balikan po natin yung pinag-aaralan natin. Yung mayaman, hindi napunta sa impyerno o sa Hades o sa lugar ng pagdurusa dahil siya ay mayaman o siya ay masama o malupit sa mga mahirap. Hindi po yun ang dahilan, kundi siguro bunga na lamang yun. At pansin natin, sa mga talatang ating pong pagbubulay-bulayan, itong mayaman na ito ay dahil yung kanyang mga kapatid, ganun din ang kanilang ginagawa, nakikiusap na papuntahin si Lazaro doon. Para ibalita niya na itong ganitong naranasan niya, hindi na maranasan ng kanyang mga kapatid. Yung po ang pakiusap nung mayaman. Alam po ninyo, minsan din, impyerno sa mayaman, minsan mapang-utos talaga sa yung mga mayaman, laging nang-uutos. Kahit sa impyerno sila, gustong umutos pa rin, Pero anumang utos ng mayaman sa impyerno, hindi na siya pakikinggan. Kaya sabi ni Abraham, ay ganito, naroon ang mga sinulat ng propeta, pakikinggan nila ito. Ay, hindi po kaya. Pero kung si Lazaro ay bubuhay muli, ibabalita, kung hindi sila maniniwala sa salita ng Diyos, hindi rin nila paniniwalaan ang muling pagkabuhay. Kaya nga po, mga kapatid ko, ang dahilan ng pagtungo sa impyerno o sa pagdurusa ng lalaking mayaman, hindi dahil siya mayaman o hindi mabait doon sa mahirap,
kundi yung hindi niya pinapaniwalaan ang salita ng Diyos. Marami pong tao na mababait pero napupunta sa impyerno. Maraming tao na sinasabing konti na ang kasalanan niya pero napupunta sa impyerno. Alam naman po natin na without Christ, hindi ka talaga mapupunta sa langit. Mga kapatid ko, hanggang sa kasalukuyang panahon, ang salita ng Diyos ay marami pa rin hindi naniniwala. Kahit na panahon ng Old Testament, lalo na sa Genesis, kung bakit nahiwalay, nagkasala sina Eva at saka si Adan dahil sa hindi nila paniniwala sa salita ng Diyos. Ang sabi sa kanila, huwag mong kakanin ang bunga ng punong kahoy na yan. Kapag kinain mo yan, ikaw ay mamamatay. Pero ang sabi ni Satanas, nung kinausap itong mag-asawa, totoo ba na kapag kinain mo ang bunga ng punong kahoy, mamamatay ka? Anong sabi nung babae? Kapag daw kami humipo at kumain, kami mamamatay. Anong sagot ni Satanas? Hindi totoo yan. Kapag kayo kumain, malalaman nyo mabuti at masama at kayo magiging parang Diyos. Di mo ba ganyan ang nangyayari ngayon? Maraming tao na kapag kayo yumaman ay parang Diyos. Gustong maging Diyos, bagamat siya'y tao. Pero ang Diyos natin, bagamat siya'y Diyos, siya'y naging tao. Di po ba? Hanggang sa kasalukuyan, maraming natapahamak dahil sa hindi nila paniniwala sa Diyos. Ang Biblia, ito ang pagpapatunay na tayo mahal ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. Looban ng Diyos, ang lahat ng tao ay maliligtas. Yun ayon po sa banal na kasulatan. Subalit marami pong tao hindi naniniwala sa salita ng Diyos. Sinasabi lagi, ay gawa lang ng tao yan. Sinasabi na, ito ay tawag ito, business lang yan. No! Ang banal na kasulatan ay katunayan ko yung salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Bagamat tao ang mga sumulat nito, pero hindi po sinulat ng mga tao ito sa kanilang kagustuhan o sa kanilang kalooban, kundi ito ay in-inspired ng Diyos. Kinasiya ng Diyos sa mga tao para isulat ang banal na kasulatan. Pansinin nyo, ilang taon na ba ang Biblia? Ilang taon na po ba tayo rito sa mundong ito? Ang Biblia laging nag-exist sapagkat ito'y totoo. At sa pamamagitan ng Biblia, makikita natin ang katotohanan na meron tayong tagapagligtas na isang Diyos na nagkatawang tao, walang iba kundi si Jesus Christ sa ating buhay. Kaya kung nais po natin na maranasan ang eternal life with God doon sa heaven, tatlong bagay po ang gagawin natin. Una, tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay. Yung po ay napakagandang desisyon na magagawa po ng isang tao. Receive the Lord Jesus Christ as personal Savior and Lord. Pangalawa po, believe that Jesus Christ died on the cross for our sins. Maniwala tayo o manampalataya tayo na si Jesus Christ ay namatay doon sa krus dahil sa ating mga kasalanan. Hindi namatay sa krus si Jesus Christ dahil sa mga pako na pinako sa Kanya. Hindi namatay si Jesus Christ dahil sa mga ampas sa Kanya, kundi namatay si Jesus Christ dahil sa ating mga kasalanan. Tinubos tayo ng ating Panginoong Yesus. At yun ay isang mabuting balita na inalis sa atin o binura ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus. Di po ba mabuting balita yun? Ang masamang balita ito, hindi pa napatawad ang iyong kasalanan. Pero ang mabuting balita, napatawad na ang iyong kasalanan dahil si Jesus Christ ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. At yung pangatlo, confess our sins. Pagsisiyan natin ating mga kasalanan. Alam po ninyo, gaano mang karami, kaitim, kabigat,
ang nagawa nating kasalanan. Holdapper ka man, rapist ka man, o ano pa mang kasalanan na nagawa mo dito sa mundong ito, kaya ni Jesus na patawarin ito. Kaya ni Jesus na hugasan ang iyong kasalanan. Ang sabi nga po dito sa Isaiah chapter 1 verse 18, hindi kayo mag-usap tayo, gaano mang karumi ang inyong mga kasalanan, gagawin kong itong busilak sa kaputihan. Mga kapatid ko, ang kamatayan ni Tata Antonio ay may purpose. Maring hindi namamalayan ni Tatay Antonio ngayon na sa kanyang kamatayan ang salita ng Diyos ay nahayag sa bawat sa atin. Yun po ang isa sa mga napakaganda na pangyayari sa buhay ng mga mananampalataya. Sabi nga po ni Pablo ay ganito, "For me to live is Christ, and to die is gain." Sa ganang akin, ang mabuhay ay kay Kristo, ang mamatay ay pakinabang. Nawa po mga kapatid sa mga nakarinig ng mensahe nito, sa inyong pag-uwi sa inyong mga tahanan, mapagbulay-bulayan nawa natin ang ganitong katanungan. Saan ko ba ilalagak ang aking walang hanggang buhay? Sa impyerno ba? O sa langit na kasama ng Diyos? Makakasama tayo ng Diyos doon sa langit. Tulad ng aking binanggit na tatlong dapat natin desisyonan. Una, tanggapin si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. Paniwalaan natin si Kristo na siya'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. At tayo ay magsisi sa lahat ng ating nagawang kasalanan at kaya itong hugasin ng Panginoong Jesucristo. Magandang Nawa gabi po. ay mangusap po ito sa buhay ng bawat isa at yung pagpapasya na si Kristo ay tanggapin bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng bawat isa. At sa ating pong pagpapatuloy, muli po nating buksan ang ating mga himnaryo. Awitin po natin ang himno bilang 190. Yan, sa aking kasamaan, nalayo sa pagpang. Na
O Diyos, sa mga salita mo na aming tinunghayan, salamat po sa iyong pagliligtas. Salamat po, Panginoon, sa iyong presensya. Patuloy namin dalangin, Panginoon, ang pamilya ng aming Tatay Antonio. Nawa po ay maranasan nila ang iyong kaaliwan ng banal na Espiritu, ang iyong mga salita. Kasangkapanin po, Panginoon, sa kanilang kaaliwan ang mga taong dumaramay, Panginoon. At sa pamamagitan ng pagtaas ng kamay ng iyong alipin, naway paranas mo ang iyong mayamang bendisyon. At ngayon, mga kapatid, maranasan nawa ninyo ang pag-ibig ng Diyos na naroon sa langit at ang patuloy na pagliligtas, pag-iingat ng ating Panginoong Jesucristo at ang pakikipisan, kaaliwan, pamatnubay ng banal na Espiritu mula ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Para po sa ilang mga pahayag, bukas po ng alas 2 ng hapon, ang labi ng kapatid na Antonio ay atin siguro bago mag alas 2 ay pwede nang dalhin ang labi ng Tatay Toneng. Yan lang ho ang ilang mga pahayag at para ho sa pumasok dito. Nadante. Lagi siya. Text yung nanay niya yung doon lalagyan ng bilis. Tapos pinapalaman ko na nung minsan, matagal na rin. Kaya hindi kami maano.